Hello mga kabesi. Ah, alam nyo ba mga kabesi, mahirap ang maging magulang. Kasi nung araw, nung kami maliliit, nanay ko, tatay ko, kapag hindi namin sinusunod, halimbawa, may inutos siya, tapos hindi namin sinunod, nanay ko, tatay ko, galit niyan. Talagang namamalo ang nanay, tatay ko nung araw. Kung hindi kami paluluhudin na may asin o munggo, o kaya yung nakadipa yung kamay namin na may libro, kapatong yung dalawang palad namin na may libro. Ganun ang nanay tatay namin nung araw, mahigpit. Kapag hindi ka sumusunod, talagang alam mo nang kalalagyan mo may palo, may parusa. Nung araw kasi talagang pwedeng mamalo ang mga magulang pag hindi sumusunod ang mga anak. Ganon stricto ang mga magulang nung araw. Nanay tatay ko, kapag ka talagang sumipol talagang madadapa ka sa takbo sa pag-uwi mo. Kasi pagka matagal ka umuwi, ay sigurado handa mo na yung pit mo. Iiyak ka talaga. Lagyan mo talaga ng karton yung pit mo nung araw. Talagang sinturon. Dadapa ka na may lagitik ng magulang. Pero ngayon, yung mga kabataan ngayon, napakatigas talaga ng ulo. Talagang 10 utos. Hindi pa rin nai-English. Naka-cellphone. Mag-10 utos ka bago sumunod. Alam niyo ba mga guys? Minsan, ang mga magulang, wag lang masaktan, mapalo yung anak. Ikaw na lang ang gagawa Wag lang masaktan mo yung anak. Pero minsan, hindi rin minsan napapalo rin minsan. Minsan talagang hindi rin mapigilan ng magulang masaktan, mapalo. Lalo't na maraming gawain sa bahay. Tapos pagod na pagod ka. Minsan mapapaiyak ka na lang. Dahil hindi sumusunod. Lalo na pagdating sa pagliligpit ng plato. Nagtuturuan silang magkakapatid. Sabi ko nga, kung ayaw nyo ligpitin ng plato, kumuha kayo ng daon ng saging. Pagkatapos, yun ang gawin yung plato. Pagkatapos, kumain o diretso sa basurahan. Kung ayaw nyo nagliligpit ng plato, bakit kaya pagdating sa pagliligpit ng plato, hirap na hirap sila magligpit ng plato. Pero pag malinis naman, talagang gamit na gamit. Pag marumi na, ayan na. Talagang pakiramdaman ang mga bata sa pagliligpit ng plato. Dapat hindi kinakatamaran ang pagliligpit ng plato, mga anak-anak dyan. Kasi ginagamit natin yan sa pagkain.
Kaya kailangan kilis-kilis din pag may time. Hindi kinakatamaran ang pagligpit ng plato. Napakadali, hindi naman binubuhat. Sasabunin lang, huhugasan lang. Tapos na. Parang hirap na hirap ang mga bata ngayon, no? Sa pagliligpit ng plato. Yan ang problema ng mga magulang sa anak. Yung kinakatamaran ng pagliligpit ng plato. Pero siguro pag may price, may bayad o kaya price na pag na halimbawa niligpitan ng plato ng sino mga anak, ay mabilis pa sa alas 4 ang pagliligpit nila. Pero hindi dapat kailangan ng ganon. Hindi dapat kailangan na may bayad. Kailangan ligpitan kasi para gamitin sa oras ng ating kainan. Kaya mga anak-anak dyan, huwag nating bibigyan ng sakit ang ulo ang ating mga magulang dahil tumatanda na ang mga magulang natin. Kaya dapat pangalagaan, pag-ingatan natin magulang, bigyan natin ng kasiyahan sa kanilang buhay dahil habang tumatagal, pahina rin ang pahina ang aming mga buto, ang mga nanay, lola, mama, mami. Habang tumatagal, rumurupok ang kanilang mga buto, ang aming mga buto. Kaya mga anak, mahalin natin ang mga magulang, lola, nanay, tita, tito. Kasi nung araw ng kaliitan tayo, ginagabayan tayo niya, naalagaan, binabantayan. Kaya wag natin bibigyan ng sakit ang ulo ang mga tito, tita, higit sa lahat, ama't ina. Dapat mahalin natin, huwag natin papapagurin sila. Dapat relax lang ang mga lola, mga nanay, mga mami. Dahil nung kaliitan pa tayo, mga kabataan, hindi tayo pinabayaan ng ating mga magulang hanggang sa tumanda. Hindi pa rin nakakalimot ang mga magulang na bigyan kayo ng pansin dahil walang magulang na mapariwara, mapahamak ang kanilang mga anak.